Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pilipinas hindi nakasama sa mga bansang mahigpit na binabantayan dahil sa money laundering. Ilang insidente ng umano'y vote buying at pang-aabuso sa resources ng gobyerno iniimbestigahan ng Commission on Elections. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi pa rin sisimula ng Senado sa Marso kahit mapagkasunduan ng mga senador, ayon kay Senate President Chis Escudero. At panibagong oil price hike, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Mount Canlaon sa Negros Island kahapon. Pinulong din ng Pangulo ang mga opisyal ng probinsya upang alamin ang kanilang pangangailangan. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng Task Force Canlaon na siyang tututok sa long-term recovery ng mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkang Canlaon. Ito ang inihayag ng Pangulo sa situation briefing kasama mga lokal na opisyal sa Carlota City sa Negros Occidental kahapon. Ayon sa Pangulo, pangungunahan ng Office of the Civil Defense ang task force at mapabibilang rin dito ang mga alkalde at provincial government. Isa sa mga paplanuhin ng task force ang paglilipatang lugar ng mga residenteng naapektuhan ng patuloy na aktibidad ng Canlaon. Kailangan na siguro magbuo ng task force Canlaon for the long-term recovery. Tapos yung mga relocation. And then itong mga plano na bibili ng lupa, maglalagay ng lahat ng bagong bahay doon ay tatayo. Hindi na magtatayo doon sa ibang area. Ang pagbuo ng Volcanic Eruption Fund ay pinanukala naman ni Canlaon City Mayor Jose Cardenas kay PBBM. So I think, I don't know what's for special fund or Mr. President, siguro maglagay na lang tayo ng Volcanic Eruption Fund ito. Pero yung paggastos na ganyan, no choice tayo. Yes. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin basta pababayaan ng mga tao. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagputok ng Canlaon na nasa South Elementary School 2 Evacuation Center sa La Carlota City. Kaya napatagal na, ilang buwan na ito. We're almost 3 months. Yung iba sa inyo, 2 buwan na, hindi pa nakauwi. At mga evacuees, yun na nga yung the report that was given to us na binigay sa atin ni Governor Lacson. There are still 1,700 plus families that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced. Nangako ang presidente ng patuloy na tulong ng national government para sa mga pamilyang naapektuhan ng Mount Canlaon eruption. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng samahan ng pribadong ospital na nakahanda silang mag-augment sa pamahalaan sakaling dumami pa ang magkakasakit ng dengue. Ngunit panawagan ng mga doktor sa publiko makiisa sa pagpuksa ng lamok, hindi sa pagpaparami ng mga ito. Kasunod ito ng napaulat na isang barangay sa Mandaluyong City ang ginawang inisyatibo ang pangongolekta ng lamok kapalit ng piso. Ito ang balita ni Mia Alonso. Hindi sang-ayon si Dr. Hector Santos, ang presidente ng Philippine Medical Association o PMA, sa inisyatibo ng isang barangay sa Mandaluyong City na palitan ng pera ang pangungulekta ng lamok. Ayon kay Dr. Santos, nagtuturo lamang ito sa mga tao na mag-alaga ng mga lamok para mas malaki ang kanilang makuhang kapalit. Aniya, sa halip na paramihin, ay puksain na agad para hindi na magdala pa ng dengue. Biro nga na iba. O sige, magfa-farming na ako ng mga mosquito para piso-piso yan. So makarami sila ng nakolekta, mas marami raw kita. Samantala mas may patayin na lang at pugsain yung mga yan. Yun lang po ang hinihiling ng mga doktor.
Ayon kay Dr. Santos, sapat na ang awareness lalo na't may mga namamatay dahil sa sakit na dengue. Magdaragdag lang aniya ang pangungulekta ng lamok sa pagkalat ng impeksyon. Sa ngayon ay may pakikipag-ugnayan na aniya ang pribadong sektor sa pamahalaan kaugnay ng mga hakbang upang maiwasan ang pagtaas ng dengue fatality. Kasama ko kami ng DOH nagsasabing stop dengue death by 2030, no? So ganun din po. Hindi naman natin mahinto completely ang occurrence of dengue dahil seasonal talaga dumarating yan. Maiwasan natin na madagdagan pa ang namamatay. Ayon naman sa isang infectious disease expert na si Dr. Rontgen Solante, taon-taon ay posibleng magkaroon ng dengue outbreak dahil walang pattern ng pagdami ng lamok. Wala rin aniyang kinalaman ang behavior ng lamok sa pagtaas ng kaso ng dengue. Aniya, hanggat may basura at may breeding areas ang lamok, mangingitlog at mangingitlog ito. This siguro behavior, it's not the behavior of the lamok ang problema. It's the number of mosquitoes na dumadami ngayon because of sa maraming basura at maraming breeding places. Hindi nagbabago ang dengue, ganun pa rin. Hindi nagbabago ang lamok. It's just that maraming lamok, maraming tao, maraming nakakagat, dadami ang mga kaso. Kaya para sa mga eksperto, wala pa ring pinaka-epektibong paraan ng pagpuksa kundi ang mapanatiling malinis ang paligid. Sa panig naman ng mga pribadong ospital, tiniyak ni Private Hospital Association of the Philippines na nakahanda rin sila sa pagtugon sa mga dengue cases. Ang inaalala lang aniya ay ang kakulangan ng dugo sakaling dumami ang severe cases ng dengue. Ang mga hospitals, handa ang mga hospitals kasi mostly supportive. Yes naman, oo. Ang mahirap lang siyempre pagka yung mga severe cases na kailangan ng dugo, kasi yun ang minsan ang problem. Pag kinakailangan ng salina ng dugo, doon nagkakaproblema kung wala silang makunan kaagad ng dugo. Kaya panawagan ni Dr. Degrano, huwag nang hintaying lumala, kundi sa unang sintomas pa lamang gaya ng lagnat ay agad nang magpakonsulta. Sundin din aniya ang 4S strategy ng pamahalaan: search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, support fogging or spraying. Dahil hindi biro ang sakit na dengue, lalo na't ito ay nakamamatay, ngunit maaaring maiwasan. Ang importante kasi natin dyan ay masabihan ng mga tao na pwedeng i-prevent ito. Pwede nating huwag hindi mangyari yan. Kasi ibig sabihin, kung malinis lang ang kapaligiran natin, ay pwede natin ma-prevent ang ganitong occurrence. Kaya actually, kaya nagkakaganyan yan. Ibig sabihin, hindi maganda yung paligid, hindi malinis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papalapit na ang araw ng pagtatapos ng school year 2024-2025, kaya naman naghahanda ang mga paaralan para dito. Tinitingnan na rin ng Department of Education ang gagawing transition o pagbabalik sa Hunyo ng pasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral. Ito ang balita ni Jed Neresina. Magtatapos na sa buwan ng Marso ang klase sa mga paaralan para sa school year 2024 to 2025. Kaugnay nito, may mahigpit na paalala ang Department of Education na hindi dapat magkaroon ng sapilitang bayarin kaugnay ng mga graduation at moving up ceremonies. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, hindi dapat gawing requirement ang anumang kontribusyon mula sa mga magulang o mga mag-aaral. Kabilang narito ang mga hinihingi ng ilang parent-teacher associations o PTA. Well, yung no compulsory charges, di ba? Stricto tayo dyan. Walang yung mga contributions na minsan nire-require sa mga PTA, gano'n, dapat voluntaryo. Paalala ng DepEd, ang anumang bayarin sa mga paaralan ay dapat kusang loob at hindi dapat maging malaking pasan ng mga estudyante at kanilang mga magulang. Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Secretary Angara kaugnay ng pagsisimula ng school year 2025 to 2026. Ayon sa kalihim, handa na ang Department of Education para sa pagbubukas ng school year sa darating na Hunyo.
Palagay ko tuloy na ho. Marami nang naka-adjust doon sa panibagong school year. At yan talaga gusto ng ating mahal na Pangulo. Dagdag pa ng opisyal na sa darating na February 25 o ang EDSA People Power Revolution Anniversary, nasa pagpapasya na ng mga paaralan, partikular ang mga pribadong eskwelahan, kung nais nilang magsuspinde ng klase. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng buksang muli ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy o COC filing sa Bangsamoro Region para sa mga tatakbo sa Parliamentary District. Ito ay matapos na aprubahan ng Pangulo ang pagpapaliban ng BARM elections na isasabay sana sa halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong February 19 ang batas na nagpapaliban sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa halip na isabay sana sa May 12 midterm elections, ay sa October 13 na ito gagawin. Sabi ni Commission on Elections o COMELEC Chief George Erwin Garcia, titingnan nila kung kailangan pang magbukas muli ng Certificate of Candidacy o COC filing sa Bangsamoro. Ito ay sakaling maidistribute na ang 7 parliamentary district seats galing sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM. Nasa 2.5 billion pesos anya ang magagastos para sa eleksyon sa Bangsamoro. Very important sa amin yon sapagkat gusto namin alamin mag-o-open ba kami ng filing na Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro o doon lamang sa maapektuhan ng mismong tinatawag na distribution ng 7 seats. At the same time, kinakailangan namin matingnan saan namin kukuhanin at paano mabibigay sa amin yung 2.5 billion pesos na kakailanganin namin para mag-conduct ng parliamentary election sa Bangsamoro. Sa ngayon, hindi nakasama sa iniimprintang balota ang gagamitin sa BARM. Sisimula ng COMELEC ang printing sa Hulyo at target na matapos sa Agosto. Nasa 2.3 milyon na balota ang kakailanganin para sa BARM parliamentary elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ngayon ng Task Force kontra Bigay ng Commission on Elections o COMELEC ang ilang insidente ng umano'y vote buying at pag-abuso sa resources ng gobyerno ng ilang politiko at party list sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa detalye, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, saang-saang mga lugar na italay ang sinasabing insidente ng vote buying? Magandang tanghali, Rose. 4 nga na mga report ng umano'y vote buying at gayon din ng pag-abuso sa pondo ng gobyerno o abuse of state resources ang nakarating na sa Committee on Contrabigay ng Commission on Elections o COMELEC. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ito ng bagong activated na komite. Ayon sa Committee on Contrabigay, may nag-report na isang mayor sa Misamis Oriental na sa panahon ng pamamahagi ng tupad program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay may mga larawan ng 3 local aspirants at incumbent local official. Nasa sekretariat na nila ang nasabing reklamo at nagsasagawa na ng initial assessment at evaluation. Sa probinsya naman ng Apayao ay isang concerned citizen ang nag-report ng umano'y massive vote buying o pamimili ng boto at nasa sekretariat na rin ang nasabing report at ito ay para magawa ng kaukulang assessment. Sa Negros Oriental naman, ang issue ng premature campaigning ang inirereklamo kung saan maraming political banners anila ang nagkalat sa isang alumni event. Kasama rin sa biniberipika ng Komite on Contrabigay ang reklamo ng pamamahagi umano ng first nominee ng isang party list dito sa Baguio City ng tig 100 piso kasama yung membership identification cards. Sabi ni Commissioner Ferdinand o Ernesto Ferdinand Maceda, ang commissioner in charge ng komite, na titiyakin nilang may makakasuhan kapag sila ay nakakuha ng sapat na ebidensya. Rose, ang vote buying at abuse of state resources ay isang election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code at mabigat ang parusa dito kabilang na yung disqualification. At kapag ka individual candidate yung sangkot, maaaring siya ang madiskwalipika. Pero kung sa kaso naman ng party list ay maaaring madiskwalipika pa yung sangkot na nominee
at damay na rin mismo yung party list group. At dito nga, Rose, din no, sa Baguio City kung saan inaasahan bukas ay magkakaroon ng engrandeng parada at yung mga inaasahan din kapag mayroong mga kandidatong sasakay doon sa float. Ang stricto yung panuntunan ng organizer nitong festival na hindi sila po pwedeng bumaba doon sa float para makipagkamay sa mga manonood. Maaari lang daw silang kumaway doon sa habang sila ay nakasakay doon sa float. Yan ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rose. O Dante, kaugnay ng ulat mo tungkol sa vote buying, paano ba ang proseso niyan? Gaano katagal ang ginagawang investigasyon para mapatunayan ngang sangkot ang mga partikular na kandidato sa vote buying? Alam mo, Rose, tama yan. Yung vote buying, aminado talaga ang COMELEC dyan. Mahirap na i-prosecute. Sa katunayan nga, wala pa yatang na-convict dyan sa vote buying. Pero ang tinitiyak nila sa ngayon ay magsasagawa sila ng investigation. Kaya nga nabuo itong Committee on Contrabigay. Ito yung tututok ngayon dito sa mga report ng ating mga kababayan. Kaya ang pakiusap lang nila, Rose, ay dapat kung mayroong sinasabing vote buying ay mayroong man sanang kahit picture, mas maigi kung video doon sa pangyayari para ito ay magiging ebidensya kung sakasakaling yung kaso ay makarating sa korte. Ang tinitiyak dito ng COMELEC, seryoso sila. Sa katunayan nga ay mayroon ng mga gobernador, mayroong congressman at maging mayor ang kanilang tinanggal sa pwesto noong nakaraang mga halalan dahil sila ay sangkot sa issue. Hindi lang sa vote buying, partikular na ang stricto ngayon ang COMELEC, Rose, dito sa abuse of state resources. Sa katunayan nga, kasama na ang issue na yan doon sa kanilang bagong resolusyon na babantayan nila sapagkat sa madalas na eleksyon ay ginagamit ng mga politiko yung pondo ng gobyerno para sa kanilang interes sa politika. So ang tiniyak naman dito ng COMELEC sa ngayon, yun yung nabanggit kahapon ng Commissioner in Charge nitong Committee on Contrabigay, meron silang masasampulan na mga kandidato o grupo dito sa issue ng vote buying at abuse of state resources. Rose. And lilinawin ko lang, sa kaugnay ng selebrasyon dyan sa Baguio City na Flower Festival, hindi bawal dumalo yung mga kandidato para sa paparating na halalan pero bawal silang mangampanya. Tama ba, Dante? Yes, Rose. Yun yung rules ngayon nitong Festival Foundation. Yung ngayong nabanggit kanina, pwede lang silang sumabay doon sa float. Pwede silang kumaway pero hindi sila pwedeng bumaba. Kasi daw nangyari na yan noong nakaraang ganito ding event kung saan isang senatorial candidate ang bumaba daw at nakipagkamay at yun ay napagsabihan noong mga organizer. So ang sinasabi nga nila dito, ito ay isang hindi dapat magamit itong event na ito para sa pamumulitika o interes ng ilang mga kandidato para maipromote yung kanilang mga kandidatura. Rose. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-ulat ng live mula sa Baguio City. Hindi pa sisimula ng impeachment trial kahit mapagkasunduan ng mga senador. Ito ang iginiit ni Senate President Francis Cheese Escudero sa kabila ng pagsusulong ni Senador Aquilino Coco Pimentel na simulan na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kukonsultahin ni Senate President Francis Escudero ang mga senador kaugnay ng panukalang simula ng impeachment trial sa Marso. Ito ay matapos hilingin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na magpatawag si Escudero ng caucus o pagpupulong ang mga senador. Layo nito na maipaliwanag sa mga miyembro ng Senado ang kanilang posisyon kung kailan sisimulan ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma ni Senador Escudero na payag siyang konsultahin ng ibang senador kung gusto nila at kung may panahon ba sila para rito. Ngunit tutol si Escudero kay Pimentel na maaaring magsimula ang trial habang nakarises ang Senado sa pamamagitan lang ng kasunduan ng mga senador. Maaari niya kasing questionin din lang sa korte ang kanilang magiging aksyon. Kaya't sa pagkakataong ito, binigyan diin ni Escudero na dapat ay mas maging mahinahon sila sa kanilang mga hakbang. Hiniling ni Pimentel ang pagpupulong dahil may legal na basihan anya na magpatawag ng special session kung papayag ang mayorya. Kung mapagkakasunduan ng special session, maaari na anyang simulan ng paglilitis sa Marso kahit nakabreak sa mga sesyon ang Kongreso. Sana March. March na kasi medyo prepared
prepared naman si SP na, pinareview na niya rules, so madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we approve we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Idaraos na indignation rally ngayong araw sa Mandaue City sa Cebu. Layo ng naturang rally na iprotesta ang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at ang umano'y laganap na korupsyon sa gobyerno. Magsisimula ang naturang event ng alas 4:30 ng hapon mamaya na dadaluhan ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas bukas, February 23, si Palau President Surangel Whips Jr. para sa kanyang 2 araw na official visit sa bansa. Kasama sa kanyang pagbisita ang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inaasahang mapag-uusapan ang lalo pang pagpapalawak ng bilateral cooperations ng usapin ng pangisda, kalakalan, investments, connectivity at people-to-people ties. Kasama rin sa posibleng talakayin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Palau sa sektor ng trabaho at kalusugan. Tatagal ang official visit ng Palau President hanggang sa Lunes, February 24. Abiso sa mga motorista, panibagong serye ng oil price hike ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na abiso ng mga kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng 30 hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 60 hanggang 80 sentimos kada litro ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina, habang nasa 10 hanggang 30 sentimos naman ang magiging patong sa presyo ng kerosene. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ay ang sanctions sa Russia, gayon din ang mababang produksyon ng langis ng OPEC countries. Naialis ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang binabantayan dahil sa issue ng money laundering at countering financing of terrorism matapos ang halos 4 na taon na pagkakasama ng ating bansa sa sinasabing gray list. Sa pahayag na inilabas ng Financial Action Task Force, isang Paris-based international organization na nagmomonitor ng anti-dirty money, wala na ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na under increased monitoring. Nagpaabot naman ng pagbati para sa Pilipinas ang Financial Action Task Force dahil sa positive progress ng bansa. Iginiit ng House lawmakers na walang blanko sa enrolled bill ng 2025 General Appropriations Bill. Naninindigan din ng mga ito sa validity at constitutionality ng pambansang pondo sa gitna ng mga alegasyon ng blankong items sa Bicameral Committee report. Ito ang balita. Kumpiyansa ang mga leader sa House of Representatives na pagtitibayin ng Korte Suprema ang pagiging sang-ayon sa saligang batas ng 2025 National Budget. Ito ay matapos atasan ng Korte Suprema ang Kamara, Senado at Malacanang na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Bill o GAB, gayon din ng 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Nag-ugat ito sa petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kumukwestiyon sa constitutionality ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon kina House Assistant Majority Leaders ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon at Tingog Party List Representative Jude Asidre, walang irregularidad sa 2025 GAA at walang blanko sa 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Dagdag ng mga ito, susundin ng House of Representatives ang direktiba ng Korte Suprema. We are confident that even if we submit or send it to the original copies of the General Appropriations Act of 2025, including the enrolled bill to the Supreme Court, nothing in those documents we can see any blank items, especially the amounts that they are being questioned. Mas maganda rin, no, talagang para makilala po ng ating mga
justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan as being alleged by the petitioners. Samantala, ayon naman kay Attorney Rodriguez, isa sa mga petitioner, nalaman nilang wala umanong pirma ang enrolled bill ng 2025 national budget. Ayaw rin umanong magbigay ng kopya ng House of Representatives sa gitna ng mga request. Sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section. It's not just the House Speaker and the Senate or the Secretary General, but also the Senate President and the Senate Secretary are the signatories in the enrolled bill. Accessibility po ng enrolled bill, pwede po ba yung ilabas sa archive o kailangang mag-request? They have to make it official if someone would request for it. And yung archive naman is open to the public. As you have mentioned, kayo nga po naka-access po doon. Bukod sa petisyon sa Korte Suprema, naghain din ng reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kampo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez laban kina Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders kaugnay ng issue sa 2025 budget. Nais ding ipasuspinde sa Ombudsman ang House Speaker at mga kasama nito. Ginawang respondent dun sa petition ng ating mga kaibigan, sinama ang Speaker na hindi naman siya ang Speaker kasama dun sa bicameral committee, which is, for me, to be honest, is nililihis lang ho tayo sa issue na nakatuon dapat doon sa pag-exact ng accountability sa pangalawang Pangulo, lalong-lalo na sa impeachment. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga otoridad ang 3 individual na umano'y sangkot sa pameke ng departure stamps ayon sa Bureau of Immigration. Ayon sa Immigration, naaresto ang 3 sospek noong February 14 matapos ang isinagawang entrapment operation ng Manila International Airport Authority Police Department. Sinasabing sangkot ang mga ito sa illegal recruitment kung saan pinepeke ang immigration departure stamp sa halagang 120,000 pesos. Pinuri naman ng Bureau of Immigration ang pagkakahuli ng mga otoridad sa 3 sospek. Sa ikatlong sunod na linggo, nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama ang French Navy. Layunin nitong palakasin ang interoperability, komunikasyon at kakayahan sa depensa ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Muling nagsagawa ng Maritime Cooperation Activity ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea sa bahagi ng Area Operation ng Northern Luzon Command. Sa pagkakataong ito, kasama naman ng Pilipinas sa pagsasanay ang French Navy. Kabilang sa pagsasanay ang mga barko at eroplano ng Pilipinas ay ang BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, C-90 aircraft, 2 FA-50 at ang Philippine Air Force Search and Rescue Units. Sa bahagi naman ng French ay isang French Navy aircraft carrier, isang multi-purpose frigate, BRF supply ship, anti-air frigate at isang multi-mission frigate. Sumentro ang pagsasanay sa communication check exercise, division tactics, officer of the watch maneuver, photo exercise, replenishment at sea, personnel exchange gamit ang rigid-hulled inflatable boats, anti-submarine warfare exercise at dissimilar aircraft combat training. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., layunin ng Sandataang Lakas na makalikha ng isang matatag na sistemang pangdepensa upang harapin ang mga kinakaharap na makabagong hamon sa seguridad ng bansa sa pamamagitan ng MCA. Matatandaang noong 1 linggo, ang nakasama ng Philippine Navy sa pagsasanay ay ang Estados Unidos at Canada.
Pero nauna dito, noong February 5, nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ang Pilipinas kasama ang Defense Force ng Australia, Japan at Estados Unidos. Ang sunod-sunod na pagsasanay kasama ang mga bansa na may kaparehong layunin ay nagpapakita ng lumalawak na atensyon sa pagtugon sa seguridad sa West Philippine Sea. Layunin nitong palakasin ang interoperability at defense capability ng magkakaalyadong bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarangkada na ngayong araw ang Grand Street Dance Parade sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City. Habang bukas naman idaraos ang inaabangang Grand Floral Float Parade. Mula sa Baguio City, ang detalye ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, gaano kahaba ang street dance parade ngayon at marami ba ang nakilahok na mga performer? Yes, Rose, magandang tanghali. Mahaba ang parada kanina at 12 street dance performers ang lumahok ngayon sa Grand Street Dance ng Panagbanga Festival. Masayang nanood ang mga lokal at dayuhang turista na pinananabikang mahabang street dance parade sa Baguio City ngayong araw ng Sabado. Itinampok ang kultura at pagkamalikhain ng rehiyon ng Cordillera sa ika-29 na Panagbanga o Baguio Flower Festival. Simula pa lang ng Panagbanga Grand Street Parade sa Panagbanga Park, kaninang umaga masayang tugtugan session ng Philippine Military Academy Band ang sumalubong. Hindi naman nagpakabog ang 6 na kalahok sa drum and lyre competition. Todo indak habang suot nila ang giant bulaklak at paro-paro, meron ding mga nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga taga-Cordillera. Humataw din ang mga kalahok sa festival dance category. Itinampok naman dito ng bawat grupo ang ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya sa bansa, gaya na lang ng Bitolok Tribe, Tribo Hiraya Manawari Linobianov Tribe, Tawid Abalitok at Bibyon Lubugan. Sa pwesto, yun, mga around 5. Kasi na-advise kami, nag-researching kami na ganun talaga kaaga na kailangan sinisave na yung spot para at least makita na, since first time nga, makita namin talaga ng malapit yung mga performances, yun po, yung parade. Mga 4:30 para dito kami sa harapan, mapanood po talaga namin ng mas malapit. Opo, first time po namin. Masaya, sobrang saya kasi kasama ko yung mga anak ko. 5 contingents mula sa Drum and Lyre Elementary category, 7 sa Festival Dance category habang 2 pa ang gumanap bilang guest performing band ang Citizens Brigade Band of Dasmariñas at Cavite Boys and Girls of the Philippines Deltans Incorporated. Ang mga grupo ay nagdala ng iba't ibang tema sa kanilang mga presentasyon na pawang nakahilig sa tema ng pagdiriwang ngayong taon na Blossoms Beyond Boundaries. Ang pinakapangunahing pamantayan para sa mga contingent ay ang pagpapakita ng pagtatanghal batay sa katutubong kultura at gawi at buhay ng Cordilleran na inilalarawan sa pamamagitan ng mga awit, sayaw, pagsusuot ng katutubong kasuotan, paggamit ng mga tradisyonal na instrumentong pangmusika tulad ng gong at pagpapakita ng kasaganaan ng magaganda at makukulay na bulaklak. Para sa Drum and Lyre Elementary category, ang mga contingents ay ang Mabini Elementary School, Manuel Rojas Elementary School, Tuba Central Drum and Lyre, Rosario LU DLC at El Tribo di Lucban. Ang bawat paaralan ay may dalang iba't ibang bulaklak na tumutubo sa lokalidad gaya ng gumamela, gerbera, lutos, rose, birds of paradise, stargazer at alstroberia. That's one part of, that's one thing about tourism, especially sustainable tourism. Una-una yung economy. So kailangan talagang makinabang lahat. Inclusive siya. Lahat ng sektor makikinabang dito. Pati na rin yung ating mga flower growers.
Laki na lang tulong sa kanila, MSMEs, accommodation facilities, transportation sector. Rose, alas 8 nga ng umaga bukas ay aarangkada na ang inaabangang Grand Floral Float Parade kung saan 42 na karosa ang paparada na pinalamutian ng libu-libong mga bulaklak. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rose. Grace, isa talaga sa mga inaabangan sa Panagbanga Festival taon-taon ay yung Grand Float Parade. Pero gaano ba kalaki yung naitutulong niyan sa mga flower farmer dyan? Yes, Rose, karamihan nga ng ating mga flower growers, lalo na dito sa Baguio at ilang bahagi dito sa Benguet, ay ang kanilang mga tanim ay mga bulaklak. Kaya naman sa ngayon, Rose, ang bentahan ngayon dahil nga malaki ang demand o malaki yung demand dahil nga Flower Festival ay marami ang kumita ngayon dahil sa pagbebenta nila ng mga bulaklak. At ilan sa mga florist din ay yung kanilang talento sa paggawa ng float, sa pagdisenyo ng float ay malaking bagay ito para yung iba ay nakakakuha sila ng trabaho sa ibang bansa dahil sa pagiging creative nila, sa pagiging floral designer ng mga floats. Rose? Alright, kung ikukumpara naman sa nakalipas na taon, Grace, masasabi mo bang mas marami pa yung mga turista para lumahok at makasaksi ng pagdiriwang ng Flower Festival dyan sa Baguio City? Yes, Rose, inaasahan nga natin na mas marami yung mga turista na aakyat ng Baguio. Actually, marami na yung mga pumunta ngayong araw, pero bukas inaasahan natin na mas dagsa ang individual o mga turista na pupunta dito sa Baguio dahil ito yung pinakahihintay nila, yung Grand Float Parade, kung saan 42 na karosa ang mapapanood nila sa parada. At ayon nga sa Baguio City Police Office, inaasahan na nasa 160,000 ang mga manonood dito nga sa Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Right, maraming salamat, Grace. Dr. Lero nag-ulat ng live mula sa Baguio City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang sugatang motorcycle rider dahil sa mga natamo nitong injury matapos nitong bumangga sa concrete barrier sa Butuan City. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Oxen, UNTV. Ma'am, good evening ma'am. Ma'am, palinong po nga makikita. Nai-color na sa diri na daw nakita nilang motorcycle driver. Nagigda daw sa kalsada, landmark ani sa may barangay Madihan, diha sa may McDonald's na highway over. Rumisponde ang UNTV News and Rescue sa isang motorcycle crash accident sa kahabaan ng JC Aquino Avenue, Barangay Imadejas, Butuan City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Huwebes. Sumalpok sa isang concrete barrier ang motorsiklong minamaneho ni Angel Abinoha, 27 years old. Nagtamo ang rider ng hiwa sa kaliwang noo, pamamaga sa magkabilang mata, pagdurugo ng tainga at ilong, at sugat sa kaliwang tuhod. Ayon sa report na natanggap ng team, may narinig na malakas na kalabog ang ilang tao na nasa paligid noong oras na iyon. Nang kanilang tiningnan, nakita nila ang isang rider ng motorsiklo na nakadapa sa kabilang lane ng kalsada. Matapos lapatan ng first aid, dinala ito sa Butuan Medical Center. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa lubhang init ng panahon, hindi lang basta pagpapawis ang kailangang bantayan. Ang heat stroke ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating buong sistema. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Para ma-differentiate natin ang heat exhaustion o heat stress sa heat stroke, kailangan nating maintindihan na yung dalawa ay parehas nakasama sa tinatawag nating heat-related emergencies. So, ibig sabihin ito mga kondisyon na dulot ng exposure sa matinding init. Mula sa simpleng pagkahilo hanggang sa pagkawala ng malay, ang heat stroke ay hindi dapat minamaliit.
Ayon kay Dr. Amado Flores III, emergency specialist sa Makati Medical Center, kapag ang heat stroke ay lumala, ito'y nagiging katulad ng isang brain attack o stroke. So pag sinabi natin heat stroke, yung pinaka-common na neurologic manifestation niya, very similar sa tinatawag nating brain attack or stroke. So pwede siyang magkaroon ng alteration in sensorium, behavior, pwede magkaroon ng pagkabalisa, irritable, mawalan ng malay, pwede mag-convulsion, at pwede magkaroon ng hallucination. Dagdag pa ni Dr. Flores III, hindi lang utak ang naapektuhan, kundi lahat ng selula sa katawan ay nagdurusa sa sobrang init na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa puso, baga at bato. Because ang naapektuhan ng extreme temperature is all the cells of the body, other organs are affected. Pwedeng maapektuhan ng puso. Kasi pag ikaw ay nabibilat sa matinding init, pag nag-vasodilate, ang gagawin ng puso, bilisan ng tibok ng puso para mag-compensate sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia o yung maling pagtibok ng puso. Pwede magkaroon ng heart attack. Pwede niya rin maapektuhan ng ating kidneys saka ang ating liver. Sa panahong lalo pang umiinit ang klima, mas mahalagang maging alerto sa mga peligro ng sobrang init sa ating katawan. At para sa iba pang impormasyon ukol sa heat stroke, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kitchi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinanggal ni Mayor Karen Bass ng Los Angeles, California si Fire Chief Christine Crowley dahil sa umano'y maling pamamahala sa pagtugon sa nagdaang malalaking wildfire. Ayon kay Bass, nabigong bigyan siya ng babala ni Crowley tungkol sa panganib ng sunog at nagpadala pa umano ng 1,000 bombero pa uwi sa halip na i-deploy noong umaga ng sunog. Ipinalit kay Crowley si Ronnie Villanueva bilang pansamantalang pinuno ng Los Angeles Fire Department, habang may 10 araw si Crowley upang umapela sa desisyon ng alkalde. I have appointed a 41-year veteran of the fire department, former Chief Deputy Ronald Villanueva, as interim fire chief. He is respected and ready to hit the ground running. Samantala, masusing pinaiimbestigahan ni Bass at ni Governor Gavin Newsom ang naging pagtugon sa nasabing sunog. So let me be clear. Our firefighters acted heroically during the Palisades fire, and they act heroically every single day. That is without question. Bringing new leadership to the fire department is what they and the people of Los Angeles deserve. Nagpalitan ng hindi magandang pananalita sa isa't isa sina US President Donald Trump at Ukraine President Volodymyr Zelensky sa gitna ng usapin na wakasan na ang Russia-Ukraine war. Sinasabing nakipag-usap ang US leader sa Russia hinggil sa planong tapusin na ang gyera, subalit hindi umano nito isinama sa nasabing pag-uusap ang Ukraine. Tinawag na disinformation space ni Zelensky si Trump, habang tinawag naman ni Trump na dictator si Zelensky, bagay na kinondena ng mga kaalyado ng Kyiv. Isang tulog na lang at magsasama-sama na muli ang wishers sa panibagong edisyon ng Wish Date na pinamagatang Endless. Bukod sa bagong istorya, isa rin sa mga inaabangan ay ang set ng Original Filipino Music o OPM Hitmakers na manghaharana sa buong Araneta Coliseum bukas ng gabi. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
It's a date! Muling dadagundong ang Araneta Coliseum sa pagbabalik ng Wish Date sa center stage. Sa pinakauna nitong installment ngayong 2025 na pinamagatang Endless, hindi lang kwento ng pag-ibig ang ating aabangan, kundi pati na rin ang ibang level ng musical experience. Kasi lahat ng mga songs, lalong-lalo na sa Wish, it's full of love and passion and stories. Stories nyo, stories ng mga wishers. Everyone can relate. But could we be thinking about the same thing? You have to come to the show and see if your interpretation of the song we're singing is the same as the one we will show you and sing for you that night. Iba't ibang original Filipino music o OPM artist ang manghaharana sa mga wishers. Tulad ng rising star na si Rob Daniel at up-and-coming band na Letters from June. Hindi rin magpapahuli ang mga iconic hitmaker sa bansa. Philippines Queen of Bossa na si City, legendary Marcos Sison, at one and only concert king, Martin Nievera. Rehearsals pa lang ay bigay todo na ang mga performers dahil ibang level ng energy at connection ang ibibigay ng mga ito para sa fans at wishers. Yung certain emotion sa pinanggagalingan dun sa mga acting clips. And then tinatali pa siya dun sa mga kanta. Ang galing eh. Na-amaze. Ang galing ng concept. Kaya tuwan-tuwa ako. Hindi ako maka-move on dun sa statement ko na yun. Bilang mga singer, malaking parte ang gagampanan ng mga ito upang bigyan ng buhay ang panibagong love story na hatid ni Dr. Clark. And I'd like to take this opportunity to thank them because of the trust that they gave me. Hindi ko pa siya na-visualize, pero yung pinag-uusapan yung concept, nakakatuwa naman. So, I have yet to see it, syempre. So expect something new and expect, of course, the unexpected when it comes to these shows. You never know what happens on a live performance. So bring your sense of humor, bring your tissues, because there'll be some sad songs, there'll be some happy moments, but you will experience love like you've never experienced love before as we tell our stories to our songs for you. Make your Sunday night feel endless and extra special. Bukas ay muli tayong magsama-sama alas 7 ng gabi sa Araneta Coliseum for another unforgettable experience na hatid sa atin ng Wish 107.5 at KDR Music House. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1:19 na nagsasabi, "Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.